evening po sa lahat. Bali mag-start po tayo sa kay my husband, Aldrin. Ang reflection niya for today is yung Matthew 7, verse 7. Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and shall be open to you. So bigay ko na po yung table para kay my husband, Aldrin. Thank you po. Okay. Yan, good evening. Salamat, sweetheart, sa introduction. Good evening po sa inyong lahat. Binigyan po ako ng assignment na ito. So talagang paninindigan ko po. Actually, kaya ko po ito na sabing parang paborito ko dahil ito ay lagi kong naririnig sa tuwing nagkakaroon kami ng Santo Niño, yung novena. So, sa siyam na araw na yun, lagi ko siyang naririnig. Kasi talagang sabi ko, dapat ito na talaga yung dapat nating gawin. We have to ask, we have to seek, and we have to knock. So, umpisahan po natin sa ask. Actually, yung ask, yung yung verse ng Matthew 7 verse 7 is same as Luke 11 verse 9 to 10. Parehas lang po siya. Parehas lang po ng nilalaman. So, i-share ko lang po itong nabasa ko sa Google. Buti na lang may Google po, ano? Babasahin ko na lang eh. Sila nang nag-search para sa akin eh. So, nakalagay po dito, sometimes this script, and I tell you, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives, and to the one who seeks finds, and to one who knocks, the door will be open. Sometimes this scripture's passage can be misunderstood. So many things it means that we should pray more and pray harder, and eventually God will answer our prayers. So hindi natin kailangan, sabi dito, parang hindi natin kailangan mag sobrang prayer, puro prayer. Some many think that this means that God does not answer prayers if we fail to pray hard enough. And some may think that wherever we pray, whatever we pray for will be given to us if we just keep asking. We need some important clarification on these points. So, nakasagal po dito na we certainly should pray hard and often. But one key question to understand is this. What should I pray? This is the key. God will not give us what we pray. For no matter how long and hard we pray for it, if it is not part of His glorious and perfect will, for example, if someone is sick and dying, parang talagang di ba nagdadasal tayo, Lord, sana po pagbigyan niyo po ang aming kahilingan na makaligtas pa po siya sa kanyang nararamdamang sakit ngayon. Dahil niyo talaga eh. Pero dahil yun ang kalooban ng Diyos na talagang siya ay mamamatay na, wala tayong magagawa. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na yung prayer natin is hindi granted. So, nagkamali lang siguro tayo ng prayer. To ask him na sana madugtungan pang buhay niya, pero talagang hanggang doon na lang po. So, instead, prayer in this case should be offered so as to invite God into this difficult situation, so as to make it a beautiful and holy death. So it's not a matter of begging God until we convince Him to do what we want. As a child may do to a parent, rather we must pray for one thing
and one thing only. We must pray for the will of God to be done. Prayer is not offered to change God's mind. It's to transform us, strengthen us, and enable us to embrace all that God calls us to do. So, kaya nga po tayo nag-pray ng Our Father. Iba sabi natin, Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. So, it's His will, not our will. Dapat. Pero dahil nga sa minsan sa kakapusan, parang gusto natin diktahan ng Diyos. Di po ba? Parang doon na tayo iba na yung prayer natin. Parang kinocommand na natin ang Diyos. So, nagkakaroon tayo ng pagkakasala doon. Dahil minsan marami tayong mga pangailangan, marami tayong inaas, marami tayong hinihingi. Puro na lang tayo hingi, pero hindi tayo papasalamat. Pero alam ko naman na siguro dahil pag naging makadiyos tayo ay matututo tayo magpasalamat sa Kanya sa lahat ng mga blessings na binibigay sa atin. So minsan, hindi mo hinihingi, kusang dumadating. Kasi yun talaga yung kalooban ng Diyos. Yun talaga yung para sa iyo. Hindi yun coincidence lang na nanalo ko sa loto. Pero hindi talaga. Kalooban yun ng Diyos na manalo ka sa loto. Ang kalooban din ng Diyos na maging sharer ka sa prayer meeting. Di po ba kahit hindi mo pinagdadasal na maging sharer ka, parang sabi mo sa sarili mo, bakit ako nandito? Bakit ako nagsishare ngayon? Kasi yun ang kalooban ng Diyos. It's not our will, but it's His will. So, yun po yung yung i-share ko dun tungkol sa pag-aas. Sa prayer natin, minsan may mali. Kaya siguro, ang gawin na lang natin, mas pabor sa Kanya siguro na lagi nating bigkasin, your will be done, Lord. Kung bibigyan niyo po ako ng task, kung bibigyan niyo po ako ng mga biyaya, it's your will. So kung magkakaroon man ako ng maraming sasakyan, maraming kaibigan, it's your will, Lord. It's not my will. Mayroon akong nung bata pa ako, nung tatrabaho pa ako sa Palm Plaza Hotel. May kwento ko lang po sa inyo. Ang sinasahod ko lang po noon ay 10 to 15,000 a month. Rumboy po ako noon eh. Nakakita po ako ng mayayaman doon eh. May mga kotse, tapos na-amaze po ako pag nakita po ako ng magandang kotse. Sabi ko, sana magkaroon ako ng ganyan. Sana Lord, magkaroon ako ng ganyan. Kailan po kaya ako magkakaroon ng ganyan, Lord? Parang ganun ang mga tanong ko. So sabi siguro ni Lord wait until you become. Kasi nung nagtanong ako ng magkano ba yung down payment ng Toyota, yung sasakyan na yun? ng GL na sedan. Sabi ng pinagtanungan ko, nasa po yan eh, nasa 120 to 150,000 yung down payment. Grabe pala, sabi ko, 15,000 pong sahod, hindi pala kasya. Kailangan mag-ipon pa ako. Pero malabo yata ako makapag-ipon dahil panay gastos ako. So yung ask na yon, yung inihiling ko yung kay Lord, sabi ko, Lord, sana po magkaroon ako ng ganyan. Please naman po, sana po. Pero parang hindi dinidinig ang prayer ko. Kasi ang tagal eh. Parang ang tagal ng response na magkaroon ako ng ganyan. Pero dapat pala,
Yung pala, step by step. Step by step, inaano ka, tuturuan ka muna, maging ganito, step by step, magkatrabaho ka muna sa ibang bansa para magkaroon ka ng business. Tapos pag nagka-business ka na, tuturuan ka pa rin niya kung paano palaguin ng business. Tapos, nakalimutan ko na yung pangarap ko na yun na magkaroon ng sasakyan kasi naging abalan ako dito sa business eh. Pero one time, naalala ko, uy, Lord, kailangan ko pa ng sasakyan pala. Kasi yung business ko kailangan ng sasakyan. Sabi niya, sige, binigyan niya ako ng motor na XRM. Sabi ko, maraming salamat Lord kung talagang ito po yung para sa akin, tatanggapin ko po. Nagkaroon po ako ng XRM, tuwang-tuwa po ako nun. Sabi ko, salamat Lord, makapag-travel na kami ng asawa ko. And then, one time, Christmas na, napag-isipan ko na magbigay sa mga bata. Pumunta po kami sa Divisoria, namili ng laruan. Parang isang sako yata yung isang mga laruan yun eh. Lagay ko sa harapan ko, tapos si Mrs. naman dito sa likod. May backpack din siya, punong-puno din ng laruan. So, putol na kami, galing Divisoria, pauwi na din sa bahay. Nakaraos naman kami. Hindi naman kami disgrasya. Thank you, Lord. So, nag-share po kami, share ng mga blessings namin. Mulat malapa nung kahit maliit pa lang ang kita namin, sinishare na po namin. So, kalaunan, sabi ko, Lord, sana po 4 wheels naman, dagdagan niyo naman po ng gulong. Yung binigay niyo sa akin. Binigyan ako ng tricycle pang deliver ng tubig. Binigyan ako ng tricycle, parang sabi ko, tatlong wheels na. After nun, sabi ko, Lord, mas maganda siguro kung 4 wheels para hindi mahirapan yung driver ko. Binigyan niya rin ako ng 4 wheels. Tapos, ang dami ko nang inihingi. Sabi ko, Lord, pwede po bang kotse naman para may sakay ko yung pamilya ko, mamasyal kami. Binigyan niya ako ng second hand na Ford na karag-karag. Sabi ko, maraming salamat Lord, talagang nakakatuwa ito. Pinasyal namin sa EDSA. Muntik na kami hindi makarating doon sa paroroonan namin. Pero nakabalik naman kami. Pero thank you Lord kasi talagang nakarating kami, nakauwi pa rin kahit medyo papugak-pugak na yung kanyang andar. So talagang sabi ko, siguro it's one way of teaching me kung ano talaga yung magiging outcome pag nagkaroon ng sasakyan, pag nasisira, pag nagaganon, ang daming ipapagawa. So nag-ask na naman ako sa kanya, Lord, wag naman po sana po yung medyo modelo naman ng konti. Binigyan niya ako ng Toyota GL na second hand din, mas okay na siya. Sabi ko, okay na po ito. Pero siguro dahil dumating na lang yung panahon na sabi niya siguro, prank lang yun prank lang yun. May bibigay talaga ako sa iyo para sa iyo. Binigyan niya ako ng adventure. Yun talagang brand new. So thank you Lord. So, talagang sabi ko, Lord, talagang nagle-level up na ako. At least kahit paano, yung mga pinagdadasal pala natin dati, naiipon lang pala yun. Yung mga hiningi natin dati, naiipon yun. Kasi prepare ka lang, wag ka lang susuko, wag ka lang bibitaw sa kanya sa mga prayers natin, sa mga inihingi natin. So, yun, bali partial muna yung kwento niyo, baka mamaya maubos ko yung oras eh. Okay. So, punta naman po tayo dun sa seek. So, when we say seek, nakita ko rin po na dapat we have to yung kantang, alam niyo po ba yung Hallelujah, yung seek you first the kingdom of God.
Di Matthew pa rin yun, Matthew 6:33. So sabi niya, but seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. I-add na yan, sunod-sunod na yung blessings na yan. Wala na. Hindi mo na makokontrol yan kung talagang inuuna mo si Lord. Di po ba? Parang ano, ako na lang. Example ako na naman. Hindi ko syempre, dahil siguro inuuna namin siya sa lahat ng bagay. Sa lahat na namin ginagawa. Sunod-sunod na po yung blessings sa amin. Minsan hindi ko na hinihingi. Pinibigay na po niya. Ang iniisip ko na lang po, dahil it is will na binibigay niya sa amin. Ginagamit na lang po namin sa kabutihan, sa pag-share sa mga tao. Siyempre, kailangan na may mga trabaho. Naghahanap kami ng mga taong walang mga trabaho, yung mga talagang naapi sa ibang trabaho. Yun po. Dahil ang ginagawa po namin, hindi po sa pagmamalaki po, brothers and sisters, ang ginagawa po namin ng paraan na mabigyan po sila ng benepisyo, SSS, we have to seek SSS, Pag-ibig, PhilHealth, kinuha pa namin ng insurance. Talagang siguro, dahil sa ginagawa namin ito, it is will. Kaya po namin ginagawa ito. So, lagi ko naman sinasabi sa kanya, kung mayroon pa po kayong gustong ibigay sa akin, okay lang po. Tatanggapin ko po ng maluwag sa aking kalooban. At kung ito po ay para may pamahagi din sa kapwa, ay gagampanan ko po ang aking tungkulin. So yung sinasabi ko, seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung actually, sa lahat ng bagay, kailangan natin talagang maghanap. Hindi tayo pwedeng nakaupo na lang. Nag-aas ka na magkaroon ka ng biyaya, pero nakaupo ka. Wala kang ginagawa sa sarili mo. Wala kang, parang gusto mo lang hulog ng Diyos ang, kung ang gawin ni Lord, sige, ayaw mong tumayo dyan, sige, uhulog ko ng kotse sa iyo para saluhin mo ng maayos. Hindi madadaganan ka ngayon ng kotse. Hindi patay ka ngayon. So kailangan natin hanapin talaga. Maghanap tayo, hindi tayo pwedeng nakatayo lang, nakaupo lang, pray lang. So samahan natin yung dasal natin ng kilos. So ng effort, we have to seek his righteousness first, and all these things shall be added unto you. Very beautiful verse. So next, knock and it shall be opened. So kung sa totoo lang ang pagkatok kasi ay isang pagrespeto eh. Di po ba bago tayo pumasok sa kwarto or sa isang tanggapan, kumakatok muna tayo bago tayo pumasok. So it's a sign of respect. It's a sign na kailangan natin yung bagay na kaya tayo papasok sa isang lugar dahil may pangailangan tayo na dapat natin kunin. So subukan nga natin na minsan mag-stay lang doon sa door. Wala kang gagawin, nakastay ka lang. I-open ba yan? Hindi naman yan automatic katulad sa SM sa pag
mapalapit ka pa lang sa door, i-open na siya. Hindi ganoon eh. Walang ganyang automatic sa kay sa Panginoon natin. So kailangan talaga natin kumatok para malaman ng tao doon sa loob ng kwarto o sa tanggapan na yun na may tao na papasok. So it means na kailangan natin talagang nag-aabiso tayo na para maka-enter. So just like when we are entering the kingdom of God, we have to knock. Lord, tak, 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 Lord, pwede po ba akong pumasok sa kaharian mo? Pagbukas ni San Pedro, ay, ikaw pala. Matagal na kitang hinihintay. Pasok ka. So, yun po yung yung talagang paano malalaman yung nasa loob kung hindi tayo kakatok. So, kailangan natin kumatok. Katulad din ng parang kung mayroon tayong magulang na naghihintay sa atin para makapasok tayo sa pag-uwi natin, hindi lang basta-basta tayo umuwi, kundi kakatok tayo sa pintuan para pabuksan tayo ng ating mga magulang. So, may nabasa din po ako dito sa Google naman, yung knock and keep knocking, and the door will be open for you. For everyone who asks and keeps on asking receives. He who seeks and keeps on seeking finds. To him who knocks and keeps on knocking, the door will be open. So, itong tatlong salitang ito, ask, seek, knock, kailangan dito magka-join din. Talagang ito yung formula para magkaroon tayo ng magandang buhay. Para si Lord, alam niya yung yung pangailangan natin. Nag-aas tayo, nagsisik tayo, nagnanak tayo, kumakatok tayo sa pintuan niya. Kasi para alam niya kung anong pangailangan natin. Kasi kung hindi tayo yun nga lang na siyempre may mga pangailangan tayo na hindi naman kailangan na sinasabi ni Lord na oops, hindi mo yan kailangan kasi hindi ko yan ibibigay dahil hindi mo yan kailangan, sobra. Pero meron naman instances na talagang binibigay niya kahit hindi mo kailangan. So yun lang siguro ang masasabi ko sa ask, seek, and knock. Sa Matthew 7 verse 7 na parehas nung Luke 11, 9 to 10. So, maraming salamat po at yun lang po ang aking Praise Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord.